Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Nakikiusap ako na itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melo. Nagmula ako sa bulubunduking lugar sa Visayas pero dito ngayon nakatira sa isang syudad sa Luzon. Kaya ako nais na itago ang aking pagkakakilanlan dahil sensitibo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Dati kasi akong miyembro ng sindikatong nagbebenta at nagsusupply ng mga ipinagbabawal na gamot. Siyempre gumagamit din ako ng droga noon at masasabi kong isa yon sa mga bangungot ko kapag naiisip ko ngayon. Papadudot katulad ng sinabi ko ay miyembro ako noon ng isang kilabot na drug syndicate. Kami ang supplier ng ipinagbabawal na gamot sa buong Visayas at Mindanao. At hindi naman kami mahuli-huli kasi hawak kami ng mga matataas na opisyal ng gobyerno at kapulisan. At isa ko sa mga tauhan nila kung saan ang task ko ay mag-deliver ng goods sa mga kliyente namin. Pero minsan nagiging hard killer din kami. Papadudot magulo ang buhay ko noon at inaamin kong masama akong tao noon. Pero noong mga panahong yun ay wala na akong pakialam kung mapupunta ba ako sa impyerno kapag namatay ako. Oo, nawalan ako ng paniniwala sa Diyos. Umikot ang buhay ko sa pera, droga at kapangyarihan. Samantala isang araw ay naging bahagi ako ng isang misyon para maghanap ng bagong pagtataguan ng mga sangkap na ginagamit sa iligal na droga. Hanggang sa mayroong isa sa mga leader ng sindikato ang nagsuggest ng kuwebang maaari naming pagtaguan at isa ako sa 6 na napili para inspeksyonin ang kuwebang yon. Kung akma ba ito bilang storage o hindi. Kaya walang inaksayang panahon ng grupo at pinuntahan nga namin ang sinasabing kuweba sa isang liblib na baryo. Habang bumabiyahe kami, isa sa kasama ko ang nagkwento na yung pupuntahan daw naming kuweba ay punong-puno ng misteryo. Ayon sa kanya, natawagin na lang natin sa pangalang Jonel. Ang kuweba raw na yon ay pinamamahayan daw ng mga engkanto at doon daw nakatago ang mga milagrosong bato kung saan ay nakapagbibigay ito ng swerte sa sinumang taong makakalapit at makakakuha nito. Pero ayon kay Jonel, hindi raw basta-basta makukuha ang batong yon dahil dadaan daw muna sa pagsubok kung saan ay kailangan mo raw harapin at matalo ang halimaw na nagbabantay ng milagrosong bato. Saan mo naman narinig yan ha, Jonel? Natatawang tanong ko sa kasamahan ko. Narinig ko lang sa mga taga doon nung sinama ako ni Boss Erwin doon sa baryo kung saan matatagpuan ang kuwebang pupuntahan natin. Kaya gusto ni Boss na kunin ang kuwebang yon at gawing taguan kasi nga, swerte. Malay natin. Kapag nakuha natin ang milagrosong bato na nandun, baka swertehin na tayo. Yumaman din tayo tulad ng mga boss natin, ang sabi pa ni Jonel. Naku, hindi ako naniniwala dyan. Walang swerte, nasa tao yan. Pagkontra ko. Talaga Melo? Kahit nasa harapan mo na yung milagrosong bato?
Hindi mo kukunin para bigyan ka ng swerte? Panunubok pa ni Jonel sa akin. Siyempre kukunin. Kung nandun naman ba? Sino ba ako para tumanggi? Natatawa kong sagot sa kasamahan ko. Pero may halimaw daw na nagbabantay sa mga milagrosong bato. Paalala sa akin ni Jonel. Sus, hindi siya uubra sa atin ano? Ang lalakas ng armas natin. Mananalo tayo ng walang kahirap-hirap. Sabi ko pa sa kasamahan ko. Samantala pagdating namin ng probinsyang yon at may sumalubong agad sa amin na kasama din namin sa sindikato pero sila ang namamahala sa probinsya. Pagdating namin sa aming hideout, bumungad sa amin ang mga bulto-bultong mga kemikal na ginagamit sa paggawa ng ilegal na droga. Nabisita na raw nila ang kuweba at ang gagawin na lang daw namin ay ilagay ang mga bulto-bultong kemikal sa loob. Gwardyado na rin daw ng grupo ang nasabing kuweba kaya malaya na naming magagamit yon bilang storage hideout. Kaya wala akong inaksayang panahon at lumarga na kami ng mga kasamahan ko papunta sa nasabing kuweba. Samantala inihinto ko ang van sa tabi ng malaking puno sa gubat na yon, malapit sa kuwebang target namin. Buwaba ako kasamang 2 tauhan na nakasuot ng maskarang itim upang pagtakpan ang aming mukha. Papunta na kami sa loob ng kuweba, dala ang mga armalite at mahabang patalim nang bigla kaming sigawan ng isang matandang lalaki na may bitbit na mga kahoy. Anong ginagawa nyo dyan? Bawal magpunta dyan, delikado. Babala nito sa amin. Umarap kami sa matanda at bilang ako ang pinuno ng grupo, ako nang kumontra dito. Bakit lolo? Isa ka rin ba sa mga naniniwalang may engkanto sa kuweba? Maangas ang tinig ko. Taga rito ako kaya alam ko ang tungkol dyan. At mali ang sinabi ninyo na may engkanto dyan. Walang engkanto o multo. Pero may isang nilalang na aming kinakatakutan na nakatira sa kuwebang yan. Pahayag pa ng matanda. Ano naman yun lolo? Muli kong tanong sa kanya, Papa Dudut. Habang pinipigilan ng tawa dahil sa pinagsasasabi ng matanda. Kung gusto nyo sumama na lamang kayo sa akin at ipaghahanda ko kayo ng merienda, alok pa ng matanda. Huwag kayong mag-alala, kakampi nyo ko. Kilala ko si Boss Erwin, dagdag pa niya. Nagkatinginan muna kaming 6 bago bumuo ng desisyon na pinangunahan ko. Sige lolo, sasama kami sa inyo. Gutom na rin kami sa haba ng biyahe namin. Isinama kaming 6 na matandang lalaki sa kanyang bahay kubo. Naglapag siya ng masasarap na punong kanin at ube sa mesa. Itsura pa lamang ay katakam-takam na. Wow, paborito ko to, sambit ni Migo, isa sa mga tauhan ko. Nga pala, nakalimutan kong magpakilala. Ako si Mang Dator at ako ang asawa ni Manang Celia ninyo. Pagpapakilala ng matandang lalaki sabay turo sa asawa niyang naglagay ng sapin ng dahon sa mga gawang putong kanin. Mukhang mga dayuhan kayo no? Taga saan kayo? Nakangiting sabi ng matandang babae sa amin. Mga tauhan sila ni Boss Erwin. Sagot ni Mang Dator sa kanyang asawa. Napatango lamang si Manang Celia. At muli itong bumaling sa amin. At isa-isa niya kaming hinainan ng mga masasarap na pagkain. Nakita ko sila kanina papasok sa kuweba. Binalaan ko na sila kanina na huwag papasok doon. Ang sabi ni Mang Dator kay Celia. Halatang nabigla ang matandang babae at nagibang timpla ng mukha niya. Parang bahagyang natakot. Bakit kayo nagpunta ron? Mapanganib doon mga iho. Baka kunin niya kayo. Babala ng matandang babae. Muling nagkatingin ang kaming 6. Manang, ano pong meron doon?
Pansin ko lang kasi, magmula kanina bawat magtanong kami sa mga nagdaraan kung saan matatagpuan ang kuweba ng mahiwagang bato, palagi nilang sinasabi na bawal daw pumunta ron. Si Junel ang nagtanong. Nagkatinginan ang mag-asawa. Napahinto si Manang Celia sa pagsapi ng dahon sa mga putong kanin at lumapit sa amin. Hindi ba sinabi sa inyo ni Boss Erwin? Pagtataka ni Mang Dator. Wala siyang sinabi sa amin. Sagot ko naman. Bakit ano po bang hiwagang meron dyan sa kuwebang yan? Usisa ko pa sa mag-asawa. Nakita ko namang nagbuntong hininga si Manang Celia bago niya ikinuwento sa amin ang kababalaghan sa kuweba ng mahiwagang bato. Nung nakaraang buwan, nagkaroon ng barilan sa kanilang baryo. Parang nagsigyera. Maraming mga sundalo ang kumalaban sa mga rebeldeng komunista. Hindi lang mga Armalite ang ginamit nila sa gyera, pati mga naglalakihang bomba. Kaya naman dahil sa ingay namin nagambala ang halimaw sa kuweba at nagising. Ang halimaw na yon ay tinatawag na sarangay, na pinaniniwala ang nabuhay pa ilang libong taon nang nakakaraan. Sinasabing ang mga sarangay ang kauna-unahang mga halimaw na kinakatakutan noon. Mabalasik ang kanilang mukha, matutuli sa mga pangil at malaki ang bibig. May dalawang malalaki at malalakas na kamay. Nananakit sila ng mga hayop sa gubat at ginagawang pagkain. Silang uri ng mga halimaw na hindi namamatay sa katandaan. Namamatay lamang sila kung merong papatay sa kanila. Ngunit sa bangis at lakas ba naman ng mga sarangay, walang sino man ang nakapatay dito, kung kaya't yon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nabubuhay pa rin ang mga halimaw na yon. Kaya nilang matulog ng halos 3 taon at magigising lamang kung gutom. Ngunit nagiging bayolente lamang ang mga sarangay kapag sila'y nagambala sa pagtulog. Kapag napagod naman ang sarangay ay kusa lamang itong babagsak at makakatulog na muli. Subalit hindi pa rin kumbinsido kaming 6 sa narinig naming kwento. Baka naman kayo ang gagawing sakripisyo ni Boss Erwin para magapi ang sarangay, biglang sabi ni Mang Dator. Naku, hindi ubra ang sarangay na yan kasi malalakas ang armas na dala namin. Pagmamalaki ko naman. Ganyan din ang sinabi ng mga kasamahan ninyo na nauna na rito. Pero lahat sila hindi nakabalik ng buhay. Wika ni Mang Dator sa akin. Marami na nagsakripisyo sa grupo ninyo. Makuha lang ang kuwebang yon. At saka alam naming mag-asawa na hindi lamang storage facility ng mga kemikal ang pakay ng Boss Erwin ninyo. Ang pakay niya ay yung mga mahihiwagang bato. Wika naman ni Manang Celia. Manang, marami bang matatagpo ang mga swerteng bato doon? Tanong naman ni Bogs, ang pangatlong tauhan ko. Oo, pero alam nyo mga iho, huwag nyo nang sayangin ang oras ninyo sa swerteng bato. Hindi nyo kailanman makukuha yon dahil pag-aari yon ng halimaw sa kuweba. Babala ng matandang babae. Ang swerteng bato ay pinapaniwala ang may kapangyarihang magbigay ng swerte sa kung sino man ang makakakuha nito. Marami nang nagsubok na nakawin ito noon, ngunit lahat sila ay hindi na nakalabas ng buhay. Bigo na makuha ang mailap na mga masaswerteng bato, na ang pinakamalaki ay kasing laki daw ng isang sanggol na may kamanghamanghang kulay. Bakit di na lamang kayo magpalipas muna ng gabi rito? Presko naman ang kubo namin lalo na kapag gabi. Kailangang sapat ang lakas ninyo bago kayo lumusob sa kuweba at harapin ang sarangay, sabi pa ni Mang Dator.
Hindi tumanggi kaming anim sa kagustuhan ng matanda, ngunit hindi rin kami aalis doon hanggat hindi nakakakuha ng swerteng bato. Samantala'y sumapit ang gabi, nag-uusap kaming anim sa mahinang tinig. Pinagpaplanuhan namin kung paano na nakawin ng swerteng bato sa kuweba nang may storbo kami sa pagpasok ni Mang Dator sa loob ng kubo kasama si Celia. Mga iho, huwag na kayong lalabas ha. Dito muna tayong lahat, delikado sa labas. May natagpuan daw na mga patay doon sa bayan kanina papunta rito sa baryo. May mga tama daw ng baril. Baka mga kalaban nyo ng grupo. Babala ni Manang Celia at sinarado ang mga bintana ng kubo. Nagkatinginan kaming anim. Paano yan, Boss Melo? Ipagpapaumaga na lang ba natin ang pagpunta sa kuweba? Bulong ni Migo sa akin. Baka ang mahiwagang bato ang pakay ng mga yon at maunahan pa tayo. Huwag kayong mag-alala, may mga armas tayo. 6 tayo at mga malalakas tayo. Ilang beses tayong nagsanay para lamang sa misyon na ito. Pupunta na tayo ngayon sa kuweba kahit madilim. Bulong ko naman sa mga kasama. Nagkaisa kaming 6 sa desisyon at agad kaming naghanda at umalis. Noong gabing yon, hindi na lamang kumibos si Mang Dator at Manang Celia at sinabihan na lamang nila kami na mag-ingat sa halimaw. Wala na ba tayong mga gamit na nakalimutan? Paniniguradong tanong ko habang tumatakbo kami papunta sa kuweba. Wala na, boss. Kompleto na po ang lahat. Pati itong samurai mo, Boss Melo, sagot ni Bruno sa akin. Nang marating na namin ang kuweba ay huminto kami sa pagtakbo at dahan-dahang naglakad. Sinindihan ko ang dalang flashlight at inilawa namin ang aming dinadaanan. Nababalot ng dilim ang loob ng kuweba. Habang tinatahak namin ang madilim na daanan ay nakarinig kami ng dumadagungdong na pag-ungol. Parang dambuhalang nagigising mula sa pagkakatulog. Napahinto kami at hindi sadyang nahulog ni Bruno ang hawak na samurai dahil sa gulat. Lumikhayo ng ingay pagkabagsak sa lupa. Umalingaw-ngaw ang tunog sa paligid. Nagtakbuhan kaming 6 papasok sa loob. Dinig na dinig namin ang dumadagungdong na boses ng dambuhalang halimaw. Kasunod nito ay ang pagyanig ng lupa. Senyalis yon na ganap na gising na ang halimaw at naglalakad. Huminto kaming 6 sa pagtakbo at pinaulanan ng balang buong paligid. Nagbabaka sakaling matamaan namin ang halimaw. Lakasan ninyo ang loob nyo. Tandaan nyo ang sinabi ng matanda. Hindi namamatay sa katandaan ng halimaw na yon. Namamatay lang sila kung may papatay sa kanya at tayo na yon. Paalala ko sa mga kasama. Maya-maya ay nawasak ang naglalakihang mga bato na nakaharang sa isang maliit na lagusan at lumabas doon ang halimaw na may kasuklam-suklam na itsura. Hindi lang pala 2 ang kamay nito kundi 4 na kamay pala na may matutulis na kuko at pangil. Nababalot ng makakapal na balahibo ang buong katawan at umuungol na parang unggoy. Napasandal kami at sabay na pinaputukan ng Armalite ang dambuhalang halimaw ngunit tila hindi ito tinatabla ng bala. Focus on eyes, makapangyarihang utos ko at sunod na pinaulanan namin ng bala ang dilat na mga mata ng halimaw. Natamaan yun ng bala, pumutok at bumulwak ang laman. Nasakta ng halimaw at kinusot ang nagdurugong mga mata. Wala na itong makita. Yun na ang pagkakataon namin. Na 6 para patayin ang halimaw. Ngunit may nahagip ang mga mata ko. Sa tabi ng halimaw ay nakita namin ang isang malaking bato na kulay silver. Ang swerteng bato! Ayun na! Bulalas ko. Muli pa naming pinaulanan ng bala ang halimaw. Nakafocus kami sa mukha nito at tuwing ibinubuka ng halimaw ang bibig kasama ring nababarilyon. Inagis ni Migo ang samurai. Tumarak yon sa bibig ng halimaw at lumusot naman sa batok.
Nagasgas ang boses nito at unti-unting nangihina hanggang sa tanggapin na ng katawan nito ang mga bala. Sa madaling salita ay tinatabla na ang halimaw. Umalingaw-ngaw ang ingay ng putok ng bala sa buong kuweba. Nakakabingi at maya-maya ay tuluyan ang bumagsak ang katawan ng halimaw sa kuweba. Lumikha yun ng mga malalakas na pagyanig ngunit saglit lamang. Nang mawala na ito ng hininga ay muling tumahimik ang paligid. Lumapit ako sa kinakaroonan ng swerteng bato at binuhat ko ito. Nagawa natin! Masayang sambit ko. Ngayong wala na ang halimaw, sa grupo na natin ang kuwebang ito, dagdag ko. Paano na yung mahiwagang batong hawak mo? Tanong naman ni Jonel sa akin habang parang asong ulol na nakatingin sa hawak ko. Sigurado matutuwa si boss nito kapag nalaman niyang nagtagumpay tayo sa pagkuha ng mahiwagang bato. Dagdag ko na may kasama pang tawa. Kaming anim ay nakafocus lamang noon sa mahiwagang bato na kung titingnan ay parang diamante na unpolished. Makintab at makinang kahit na madumi ito at mukhang nababad sa putik. Alam mo yon, lahat kami parang naging ganid at makasarili ng mga oras na yon. Huwag na nating ibigay ang bato kay Boss Erwin, sabi ko sa kanila habang nakatingin sa aking hawak. Tama, pero kanino mapupunta ang bato? Tanong pa ni Jonel. Siyempre sa akin, pagmamalaki pa ni Migs. Hindi, sa akin yan dapat. Wika naman ni Bruno na parang handa ng pumatay ng tao, makuha lamang ang bato. Ganon din ang naging reaksyon ng dalawa pa sa mga kasama namin. Hanggang sa magkatutukan na kami ng baril. Ako ang leader ninyo, kaya sa akin mapupunta ang bato. Wika ko sa kanila. Huwag mong gamitin ang pagiging pinuno ng grupo natin. Kung sino ang matira, sa kanya mapupunta ang mahiwagang bato. Buong pagdideklara ni Jonel sabay paputok niya sa dalawa naming kasama. Agad itong tumumba. Nagkabarila naman kaming apat na natira. Agad akong nakapagtago sa mga naglalakihang mga bato. At dahil sa ko ang mas bihasa pagdating sa barilan, kaya agad kong napatay sina Migo, Jonel at Bruno. Sa madaling salita ay ako lamang natira sa grupo. Dali-dali akong umalis sa kuwebang yon pagkatapos at para hindi mapuntahan ng ibang kuweba. Ginamit ko yung mga dala naming granada at basuka para pasabugin ang entrance ng kuweba at para wala nang makapasok dito. At yun nga papadudod, sinigurado kong hindi na mapapasok pa ang kuwebang yon. Samantala bumalik ako kina Mang Dator para kunin ang iba ko pang mga gamit. Pero hindi ko sinabi sa kanya na nasa akin ang mahiwagang bato. At dahil nga sa kagustuhan kong makatakas, ay pinatay ko ang dalawang matanda para walang testigo na buhay pa ako. Pagkatapos noon ay mabilis din akong umalis sa lugar na yon. At hindi na ako bumalik pa sa grupo namin. Dahil bakit pa ako babalik at magpapaalipin sa kanila kung nasa akin na ang batong makapagbibigay sa akin ng swerte. Noong araw ding yon ay nakarating ako ng Tacloban at sa pagkakataong yon ay sinubukan ko ang bisa ng mahiwagang bato. Pumunta ako noon sa Lotto outlet na nagtitinda ng mga pakiskis na cards. At alam mo kung ano nangyari, nanalo ako ng mahigit 20,000 pesos at yun ang ginamit kong pamasahe papunta ng Sorsogon. Ang plano ko ay maglalakbay na lamang ako kung saan-saan at kahit kailan ay hindi na ako magpaparamdam sa grupo. Tinanggal ko na rin ang lahat ng komunikasyon kina Boss Erwin at sa grupo namin. Nagpanggap akong patay dahil gusto kong magsimula ng bagong buhay at ang mahiwagang bato ang susi ko para magawa ko yon. Sa ngayon, papadudot ay nasa isang syudad ako sa Luzon. Tahimik na namumuhay. May pera na rin ako. 3 beses kasi ako nanalo ng milyones noon sa casino, pero dahil sa gusto kong maging low profile ay hindi na ako umulit pagkaraan ng 3 beses na pagkapanalo. Nagtatago pa rin ako pero masaya ako kasi nabibili ko ang gusto kong bilhin. Nagamit ko rin ang napanalunan ko para makakuha ng bagong identity. Pinalitan ko ang pangalan ko at iba pang mga detalye. At hindi ko magagawa yon kung hindi dahil sa tulong ng isang taga-gobyerno.
Papa Dudut, hanggang ngayon ay nasa akin pa rin ang mahiwagang bato at nagbibigay pa rin po ito ng swerte sa akin. Pero ewan ko ba, hindi ko maiwasang matakot na baka isang araw ay bigla na lamang mawala ang dalang swerte nito. At saka parang inuusig ako ng aking konsensya. Oo, masaya ako kasi marami akong pera, pero pakiramdam ko talaga ay parang buhay pa ako pero sinusunog na ang kaluluwa ko sa impyerno. Tapos ay palagi din akong binabangungot at napapanaginipan ko yung sarangay na binabalikan ako. Sa madaling salita, may pera nga ako pero wala akong peace of mind. Papa Dudut, ayun lamang ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Hindi ko alam kung papaniwalaan ninyo ako sa aking kwento, lalo na doon sa sarangay. Maski ako ay hindi pa rin makapaniwala hanggang ngayon na meron palang nilalang na ganon na nag-i-exist sa mundo. Ganon pa man ay pilit ko nang kinakampante ang sarili ko at iniisip ko na lamang ang swerteng dumarating sa akin. Sana'y mabigyan na rin ako ng swerte, ang swerte ng katahimikan ng kalooban. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Melo. Maraming salamat, Melo, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming Papa Dudut YouTube channel na napapakinggan din sa Spotify. Hindi lahat ay nabibili ng pera at kayamanan, at isa na rito ang katahimikan ng kalooban o yung peace of mind. Aanhin mo ang pera at kayamanan kung palagi ka namang inuusig ng konsensya. Ano ang pera kung malayo ka naman sa ating Panginoon? Melo, ang tunay na kayamanan ay ang katahimikan ng isipan. Hindi mo mai-enjoy ang buhay kung palagi kang kinakabahan at nagwo-worry. Walang masaya sa stress at depression. At huwag mong idepende ang buhay mo sa swerteng hatid ng mahiwagang bato na sinasabi mong nasa sayo. Dahil darating ang panahon na maglalaho din niya na parang bula. Lahat ay may katapusan. At lahat ng kasalanan ay pinagbabayaran sa tamang panahon, kaya magsisi ka hanggat maaga pa. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at Gianna Vlogs. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Masarap lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.